Ang dating South Korean fencer na si Nam Yoon-hee na 42 years old ay bigla na lamang inanunsyo ang biglaang divorce sa siklista na si Gong Hyuk-suk matapos ang 12 taon nila bilang mag-asawa at ang pagkakaroon ng isang anak na babae. Bilang Olympic athlete, si Nam ay napakarespetado at hinahangaan ng mga tao sa South Korea katulad ng ibang mga artista. Napakamatagumpay niya bilang fencer. Nakakuha din siya ng napakaraming medals mula sa mga major competitions lalo na sa Asian Games, Olympics at iba pa mga tournaments. Pagkalipas ng 2 buwan lamang matapos ng kanyang divorce, ginulat ni Nam ang publiko noong inanunsyo niya na siya ay magpapakasal ulit sa lalaking nagngangalang Jeon Chong-jo o Jay, 15 years na mas bata kaysa sa kanya. Ang impormasyong yon ay naging atensyon ng media at publiko. Pinakilala niya si Jay na dating equestrian athlete na nagretiro na dahil sa pagka-injured. Si Jay ay may pinapatakbong psychological education at performing arts center para sa mga bata sa South Korea. At siya rin di umano ay CEO ng kilalang IT company sa buong mundo. Sinabi pa ni Jay na siya ay illegitimate na anak ng chairman ng Paradise Hotel and Casino Group. Sila ay wala pang 1 taon na magkakilala ni Nam pero nagdesisyon na sila na magpakasal. Sa mga litrato nila, marami ang mga tao na nagsasabi na parang hindi mukhang lalaki si Jay dahil mukha itong babae o tomboy. Katunayan ay may mga nagsasabi din na si Jay ay isang manloloko at isang babae na nagpapanggap na lalaki. Sa puntong yun ay bumaha sa social media ang mga impormasyon tungkol kay Jay na sobrang naiiba sa kung anong ibinahagi ni Nam sa publiko. Dahil doon kaya na-expose si Jay na manloloko at may criminal record. Noong October 25, 2023 sa Dispatch na nangungunang newspaper sa South Korea ay inilabas ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Jay. Ayon sa report, hindi lamang 7 ang naloko ni Jay ng halos 300 million won o halos 12.9 million sa peso at nakulong ng ilang buwan. Si Jay ay katunayang babae na nagpapanggap bilang lalaki. Katunayan si Jay isang babae na mabilis magbago ng pagkakakilanlan para malinlang ang mga biktima at lustayin ang pera bago tuluyang mawala. Dahil sa lumalabas na mga balita ay hindi naman tumigil si Nam na depensahan si Jay. Dinepensa niya si Jay sa social media at sinabi na siya nagpapasalamat sa mga taong nag-congratulate sa kanila at sa mga taong concern sa kanya. Ngunit para kay Nam, wala na siyang pakialam sa sasabihin ng publiko dahil doon lamang siya sa magpapasaya sa kanya. Dagdag pa niya na siya ay magfa-file ng kaso sa kung sino man ang tahasang maglakas loob na magbigay ng mga negatibong komento. Pero nung may isang biktima si Jay na lakas loob na nagpresenta ng mga ebidensya, kaya kinakailangan ni Nam harapin ang masakit na katotohanan. Nagdesisyon siya na ikansela ang kanilang kasal. Pinutol na din niya ang kanyang ugnayan kay Jay at ayaw na niya itong makita. Pero hindi yun tinanggap ni Jay at patuloy pa din siya sa pag-amo kay Nam. Makailang ulit na bumalik si Jay sa bahay ng ina ni Nam para lamang kausapin siya kahit na madaling araw na. Nakulong si Jay pero matapos ang preliminary investigation, siya ay pinakawalan dahil wala naman itong banta na tumakas. Binawalan din siya na makalapit kay Nam at bawal din siya na kontakin si Nam sa kahit na anong paraan gaya ng pagtawag at pag-text. Binigyan din ng mga pulis si Nam ng emergency smartwatch para mabilis niyang maalerto ang mga pulis kung susubukan siya ni Jay na lapitan o saktan. Pagkatapos ng kanilang breakup, may kinakaharap pa na mas nakakalokang bagay si Nam. Nalaman niya na ginagamit ni Jay ang kanyang kasikatan para makapanloko. Ayon sa mga biktima ni Jay, pinagkatiwalaan nila ito sa kanilang pera dahil si Nam ay isang sikat na atleta. Noong October 26, 2023, ang Paradise Group ay pinabulaanan ang sinabi ni Jay na siya ay illegitimate child ng isa sa mga chairman ng kumpanya. Napag-alaman din na si Jay ay nag-aral sa livestock at horse racing school sa South Korea at sa vocational school sa Namwon-si, pero siya ay huminto pagkatapos ng 1 taon. Ang gusto ni Jay na ipalabas na mula bata pa lang ay mayaman ang kanilang pamilya. Ayon sa kanya, siya ay ipinanganak sa New York at illegitimate child ng chairman ng Paradise Group. Ang Paradise Group sa South Korea ay kilala din dahil sa pagmamayari ito ng mayamang pamilya katulad ng Samsung Group. Ayon kay Jay, simula 5 years old pa lang siya, ang kanyang buhay ay kakaiba na kumpara sa mga ordinaryong tao. Kapag lumalabas daw siya kahit nasa coffee shop o restaurant lang siya, ay may mga nakasunod sa kanya na bodyguards.
Pinagyayabang din niya na kahit kailan ay hindi niya naranasan ang gumawa ng mga gawaing bahay. At bata pa lang siya ay tinuturuan na siya ng kanyang mga magulang tungkol sa negosyo. At para mas lalo pa siyang kapanipaniwala, madalas ay nilalagyan pa niya ng accent pag siya nagsasalita, gaya ng Korean-American accent. Sinabi din niya na nung siya ay binata pa, siya ay naging professional na equestrian athlete. Pero ayon sa kanya, sa edad na 19 ay natigil na siya sa ganung larangan ng sports dahil sa hindi inaasahang aksidente. Pagkatapos noon ay nag-focus na lang daw siya sa negosyo, lalo na sa IT industry. Maraming mga videos na nagpapakita na si Jay ay nagsasalita bilang leader at eksperto pagdating sa negosyo. Madalas ay nagbibigay siya ng kanyang speech sa mga conference sa harap ng napakaraming estudyante, lalo na tungkol sa investment. Ang isang bagay na angat si Jay ay ang kanyang kaalaman sa investment na ayon sa kanya ay natutunan niya dahil siya nagmula sa mayamang pamilya. Saad pa niya, siya ay nagmamay-ari ng mga matatagumpay na negosyo at naranasan na niyang tumira sa mga pinakamamahal na apartments sa buong South Korea. Bago na-discover at nalaman ang kanyang mga panloloko, si Jay at Nam ay nakatira sa Signal Residences sa Lotte World Tower na isang napakamahal na residential area sa Seoul. Maraming tao ang napaniwala ni Jay at isa na nga doon si Nam. Naging sentro ng intriga ang relasyon nila ni Jay at Nam, lalo na sa social media. Noong sila pa ay madalas na pinopost ni Nam sa kanyang Instagram ang mga mamahaling regalo mula kay Jay, gaya ng mamahaling bags, alahas at bagong sasakyan na Bentley. Sila ay nag-check-in din sa Paradise Hotel and Resort kung saan ang rate ng kwarto kada gabi ay umaabot sa 660,000 sa peso. Napaka-interesting din ng kwento kung paano sila nagkakilala. Bilang retired na Olympian si Nam, siya ay nagmamay-ari ng Fencing Academy. Isang araw ay pumunta si Jay sa Fencing Academy ni Nam at sinabi na siya ay interesado na matuto ng fencing. Ayon sa kwento ni Nam, nung una ay malakas ang kanyang kutob na babae si Jay, pero binaliwala ni Nam ang pagdududang yon. Naging magkaibigan sila at naging malapit sa isa't isa dahil na rin si Nam mismo ang nagtuturo ng fencing kay Jay. Makalipas ang ilang araw, nagpakitang gilas na si Jay kay Nam. Ipinakita niya na siya ay talented na investor at nagpresenta siya ng napaka-attractive na investment ideas kay Nam. At inimbitahan din niya si Nam na sumali sa proyekto na idine-develop daw niya. Nakuha ni Jay ang tiwala ni Nam. Ang buong akala ni Nam, siya ay napakamatagumpay at napakayaman na lalaki. Pinakita pa ni Jay ang kanyang passport kay Nam at may nakalagay na number 1. Sa Korea kasi pag ang passport ay may nakalagay na number 1, ibig sabihin na ang nagmamay-ari ng passport ay lalaki at pag number 2 naman ay babae. Ang nakakatawa pa dahil kasama sa mga naging biktima ni Jay ay ang dati niyang boyfriend at dati niyang girlfriend. Ibig sabihin na papalit-palit ng pagkakakilanlan si Jay para lamang makuha niya ang kanyang gusto. Ang dating boyfriend niya ay naloko niya nung siya ay nagkunwaring buntis. Ginamit niya yon na alibay para makahiram ng libo-libong pera mula sa credit card at pati na rin sa credit cards ng mga magulang ng lalaki. Kaya bilang resulta ay nalubog sa utang ang buong pamilya. Minsan pa ay nagagawa din niya na makuha ang cellphone ng kanyang boyfriend para i-message ang mga kaibigan nito para makapanghiram ng pera. Kaya nakakakuha ng malaking pera si Jay sa mga taong hindi naman niya kakilala o nakita man lang sa personal. At kung gusto naman makilala ng kanyang boyfriend ang kanyang mga magulang, nagbabayad lamang si Jay ng mga taong magkukunwaring mga magulang niya. Pinaniwala ni Jay ang mga naging boyfriend na siya ay buntis at yun ang ginagamit niyang rason para makakuha ng pera mula sa kanila. Nangunguha din siya ng mga litrato mula sa internet o sa iba pa niyang mga source para sa peking ultrasound ng bata sa kanyang sinapupunan. Nagdedemand din siya ng housing allowance at iba pang mga panggastos niya mula sa mga biktima. Ang isa pang taktika ni Jay ay magkunwaring investment expert. Pag may nakikilala siya ng mga mayayaman, maglalabas siya ng nakakaenganyong investment opportunity at pilitin sila na sumali. Madalas ay papalit-palit din siya ng mga taktika dahil hindi nagtatagal at nabubuking din siya. Marami sa kanyang mga naging biktima ay naengganyo sa kanyang pangako na magkakaroon sila ng malaking kita. Karamihan sa kanila ay pinagkatiwala ang kanilang mga savings o di naman kaya ay nangutang sa bangko para lang may pang-invest sa proyektong inaalok sa kanila ni Jay. Katunayan, 2019 pa lang ay naharap na si Jay sa maraming kaso dahil sa kanyang panluloko at panlilinlang.
Nag-umpisa ang pag-iba niya ng kanyang pagkakakilanlan para lang makapanloko nung nagkunwari siyang lalaki at nag-organisa pa siya ng isang kasal para sa isang babae. Sa kabuuan ng prosesong yon, naloko ni Jay ang pamilya ng pinakasalan niya na siya ay nagmula sa marangal na pamilya at nagawa yun ni Jay sa edad ng 22 pa lamang. Sa mga oras na yon, kinakailangan pa ni Jay na magsuot ng chest binder para magkunwaring lalaki at para mapaniwala ang babae na totoong lalaki siya. Noong kinausap ang dati niyang pinakasalan, sinabi umano sa kanya ni Jay na siya ay trans man at napaniwala niya ang babae na kaya niya itong mabuntis. Sinabi pa ni Jay na yun ay ang modernong uri ng surgery na para lamang daw sa mga mayayaman, kaya pwede siyang mambuntis ng babae. Naniwala naman ang babae sa kanyang kasinungalingan, pero kahit ang mga doktor ay sinabi na yun ay napaka-imposible. Pagkatapos ng kanilang kasal, tumira sila sa napakamahal na apartment. Sinabi pa niya sa babae na baka buntis na ito sabay abot ng pregnancy test kit at lumabas na positive nga ito. Pero kalaunan ay nalaman na meron palang mga peking pregnancy test kit na ginagamit lamang para sa mga pranks at naniwala ulit sa kanyang babae. Napakagaling magmanipula ni Jay na kaya niyang mapaikot ang mga taong nasa paligid niya. Na kaya niyang mapaniwala ang mga ito kahit na sa mga imposibleng bagay. Pero nung in-interview si Nam, isiniwalat niya na hindi nagpa-implant surgery si Jay na kanyang pagkababae. Dagdag pa ni Nam na nung magkasama pa sila ni Jay ay bihira lamang silang magsiping at lagi pang nakapatay ang ilaw. Kaya hindi niya ganoon ka nakikita ang katawan ni Jay. Pero iginiit pa rin ni Jay na nag-surgery na siya at napaniwala din niya si Nam na buntis ito. Ginawa din ni Jay ang dati niyang ginawa sa unang babae. Binigyan din niya si Nam ng peking pregnancy test kit. Kahit si Nam ay naniwala na totoong dumaan si Jay sa surgery na tanging sa mga mayayaman lang ginagawa. Inimbestigahan din si Nam ng mga pulis dahil may duda ang mga pulis na baka magkasabwat din sila ni Jay sa panloloko ng mga tao. Kaya maraming tao din ang nagtatanong kung ano nga bang totoong parte ni Nam sa mga nangyayaring panloloko. Sad pa ni Nam hindi lamang nagpapanggap na lalaki si Jay. Pinaniwala din siya na may malubhang sakit ito. Nagpapakita lamang ito na kinukuha ni Jay ang loob ng mga tao para kaawaan siya at manipulahin sila para makuha niya ang kanyang gusto. Ang lahat ng galaw ni Jay ay scripted. Marami siyang hinire ng mga actors at actresses para lamang magpanggap na kanyang mga bodyguard, driver, secretary, mga magulang, kapatid, mga kaibigan at iba pa. Lahat ng kanyang galaw at sinasabi ay hindi totoo. Ginamit ni Jay ang pera na nakuha mula sa mga panloloko para gumawa ng kanyang peking mundo. Mas kinarir ni Jay ang pagiging lalaki dahil nung naging sila na ni Nam ay nagdesisyon na siya na tuluyan ang ipatanggal ang kanyang dibdib. Pero marami pa rin ang nagsasabi na kaya lang ginawa yun ni Jay para mapanindigan niya ang panloloko niya sa ibang tao. Kahit ang mga eksperto ay nagsasabi na wala silang nakita na mga senyales na totoong transgender nga si Jay. Kaya pinagdududahan na rin si Nam na sangkot siya kay Jay dahil ang ibang tao na niloko ni Jay ay pinadala ang pera sa account ni Nam. Sa initial investigation, inamin ni Jay na marami sa kanyang mga sinasabi ay hindi totoo. Gaya na nagmula siya sa mayamang pamilya at hindi rin siya nagpa-gender reassignment surgery. Sinabi pa niya na alam daw lahat ni Nam. At katunayang si Nam pa nga daw ang pumilit sa kanya na tuluyan siya magpatanggal ng dibdib para lamang mapanindigan ang kanilang kwento. Noong October 31, 2023, opisyal na inaresto si Jay dahil sa reklamo sa kanya ng isang lalaki na kinuhanan niya ng halos 8.9 million sa peso para sa investment ng app development noong August 2023. At para sa reklamo ng isang babae na kinuhanan niya ng halos 4.3 million sa peso para naman sa di umano'y investment para sa kasalukuyang overseas project. Si Jay ay nahuli sa bahay ng kanyang kamag-anak sa Gimpo-si City ng South Korea. Kasabay ng kanyang pagka-aresto ay may isa pang inaresto na nagangalang Lee na siyang kasabwat umano ni Jay. Naganap ang trial noong February 14, 2024 sa East Seoul District Court. Ang prosecutor ay humihiling ng 15 years na pagkakakulong para sa panloloko at pagpapanggap ni Jay. Pero sinentensyahan lamang siya ng korte ng 12 years. Si Lee naman ay sinentensyahan ng 1 year and 6 months. Umapila pa sila sa hatol pero hindi makitaan ang pagsisisi si Jay at wala siyang balak na bayaran ang mga nakuhang pera sa mga taong naloko. Kaya ang judge ay pinanindigan ang kanyang desisyon.
Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!